Malasakit sa company. Ito ay isang magandang halimbawa o ehemplo ng isang empleyado na magkaroon ng aligain, pananaw at higit sa lahat pagmamahal na tinatawag nating isang malasakit sa kumpanya kung saan tayo naka-assign, lalo sa mga kapwa security personnel. So dapat meron tayo nito sapagkat bakit ano yung reason na dapat meron tayong malasakit sa ating company na ating pinagsisilbihan. Una, nagbigay lang po ako ng tatlo. Una, pagpapahalaga sa ating hanap buhay para maintindihan natin na meron tayong malasakit sa company kung saan tayo naka-assign, meron tayong pagpapahalaga kung ano yung trabaho in-applyan natin o in-assign sa atin. Tulad tayo mga security personnel, ito yung pinakapuso natin ang pagkakaroon ng pagpapahalaga, malasakit sa company kung saan tayo naka-assign na binibigyan natin ng seguridad. Sapagkat pag pinapahalagahan natin yung ating hanap buhay, sigurado tayo na andun ang malasakit natin sa kumpanya. Pangalawa, implementation ng policy with respect and love. Bakit ko in-implement or in-specify ang pag-implement ng policy na may respect at pagmamahal? Kailangan po talaga sa lahat ng aspekto ng buhay, hindi man tayo security personnel, tayo man ay mga manggagawa, kailangan kung ano yung mga policy na inihatang sa atin, anong trabaho na ibinigay sa atin, dapat po maibigay natin yan ng may respeto at karampatang pagmamahal. Sapagkat kung may respeto at pagmamahal tayo sa ginagawa natin, sigurado po tayo na naandoon ang puso natin sa kumpanya kung saan tayo naka-assign. Okay, ang pangtatlo po is build a good rapport to the company that you are serving for. Kailangan po talaga makabuild tayo ng magandang rapport sa kumpanya kung saan tayo naka-assign. Kasi po, ito yung pinakamahalaga na anuman doon sa surroundings natin sa kumpanya. Kailangan sa katrabaho, sa mga boss natin, sa mga client natin, sa mga visitors natin, dapat maganda yung rapport natin. Ibig sabihin po na ibibigay natin ng tama yung trabaho na inihatang sa atin at na ipapatupad natin ang kailangan doon sa mga visitors natin, sa client po natin, at sa mga customer po natin, nang sa ganun higit nilang maging mahalaga sa kanila kung saan man sila pumunta na company kung saan naka-assign. Siyempre, itong mga pumapasok sa kumpanya kung saan tayo naka-assign, maaaring maging prospect ito na maging client nila, maging tenant nila, nang sa ganun may pumasok na income. At bakit kinakailangan natin itong pahalagahan? Sapagkat unang-una, kinakailangan may malasakit sa kumpanya, tayo po ang beneficiary ng kumpanya kung saan tayo naka-assign. Bakit po? Siyempre, naghahanap buhay tayo, sumusweldo tayo, ibinibigay yung mga needs natin. So, ibig sabihin lang, tayo ang unang nakikinabang kapag ang kumpanya kung saan tayo naka-assign ay lalago siya, aasenso siya. Ibig sabihin, mananatili tayo dyan, yung mga manggagawa na nasa paligid natin. Kasi kung may pagmamahal tayo sa trabaho natin, na andun yung manasakit sa kumpanya, ibig sabihin po, hindi lang sarili natin ang una nating natutulungan, bagkos yung mga tao na nangangailangan din sa kumpanyang ito upang maibigay yung mga pangangailangan, needs ng kanilang family, yung kanilang masustain yung goals nila, yung mga plano nila sa buhay, pangarap nila. So, ganoon din po tayo, lalo tayo mga security personnel. Tayo ang inatasan, magbigay ng proteksyon at pag-iingat sa kumpanya kung saan tayo naka-assign. Kahit ano po mong establishment yan, dapat pahalagahan natin, lagi natin i-aim na umasenso yung lugar kung saan tayo naka-assign nang sa ganon manatili at magtagumpay yung ating mga plano sa buhay. Ganon din po ang agency kung saan tayo naka-assign sapagkat kung tayo magandang rapport sa company kung saan tayo po naka-assign, higit sa lahat ang agency magkakaroon din po ng matibay na kontrata doon sa agency at saka doon sa kanilang client. At magpapatuloy ang kontratang ito at higit lang sa lahat, hindi lang tayo matutulungan kung saan tayo naka-assign ngayon, bagkos yung mga susunod ba na pwedeng ma-assign sa ating area. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.